Kaibigan ko po, best friend ko, tagal na kaming kaibigan niya. Marami nating mga kaso ng pagpatay ang nangyari dito sa ating bansa, kung saan ang mga biktima ay mga mayayamang negosyante at ang pumatay ay mga taong kinuha nila para makasama at makatulong sa bahay. Isa ka ba sa mga taong abala sa trabaho at kinakailangan ng tulong ng iba para magampanan ang mga gawain sa inyong tahanan? Para sa iyo ang kwentong ito. Gaano mo kakilala ang iyong kasama sa bahay? Madali ka rin bang magtiwala? Isa ka ba sa mga taong mabilis mahulog ang loob sa mga maaamong mukha at matitipid ng ngiti? Ang kwento po natin ngayon ay ang karumal-dumal na nangyaring pamamaslang sa General Trias, Cavite. Pinatay sa sakal sa loob mismo ng kanyang bahay ang isang babae sa General Trias, Cavite. Samahan niyo po akong balikan ang kwento ng masakit na sinapit ni Ruby Castro sa kamay ng kanyang kasambahay at matalik na kaibigan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Gabi na nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng General Trias, Cavite tungkol sa kaso ng pamamaslang. Agad silang nagtungo sa lugar at dinatnan nga nila ang biktima sa loob mismo ng pamamahay nito na wala ng buhay. Ang ginang ay kinilala na si Ruby Castro. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kabataan ni Ruby, maliban sa lumaki din ito sa hirap ng buhay. Nagtrabaho ito sa ibang bansa at nang makaipon at magkaroon na ng sapat na puhunan, ay nagdesisyon itong umuwi ng Pilipinas noong 2018. Gamit ang perang naipon sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ay nagawa nitong makapagpatayo ng sariling bahay sa General Trias, Cavite, karugtong ng ilang paupahang silid. Maliban dito ay pinasok din ito ang pagpapahiram ng pera, kapalit ng maliit na interes. Binatilyo na rin at nagtatrabaho na ang anak niyang lalaki, kaya naman talagang maalwa na ang buhay ng ginang. Sa pagdating ng mga pulis sa crime scene, ay nalaman nila na ilan sa mga mahahalagang gamit at alahas ng biktima ang nawawala. Kaya naman ang nakita nilang motibo sa krimen ay ang pagnanakaw. Tataka-taka rin na ang CCTV sa bahay ng ginang ay natatakluban ng kulay puting damit. Kaya naman agad nila itong inimbestigahan. Sa nasabing kuha ng CCTV, ay nakita nila ang biktima, kasama ang isang babae. Ayon sa kapatid ni Ruby, ang nasabing babae ay si Nessa Hilado. 3 araw pa lamang ito na namamasukan si Gina. Sa nasabing footage, ay ginagalitan ito ng biktima dahil sa ginawa nitong pagtakip sa CCTV. Inalis ng biktima ang nakataklob na tela, subalit nang makatalikod, ay muli itong tinakluban ng katulong. Kasunod nito ay tanging sigaw at tahol ng aso na lamang ang maririnig sa paligid. Bakit ito tinakpan? Ito ay CCTV. Hindi ko lang alam mga bata. Ang kaloka talaga. Dahil dito ay agad na itinuring na person of interest ang kasambahay na si Vanessa Hilado o Nessa. Dito na nagsimula ang mga pulis sa paghahanap sa kasambahay na si Nessa dahil naniniwala sila na ito ang susi sa pagkamatay ng biktima. Sa ginawa nilang paghahanap at pagtatanong-tanong, ay natunto nila ang kinaroroonan nito sa Caloocan. Sakto naman na magtungo sila sa lugar na itinuro ng isa sa mga asset, ay nakita nila itong may kausap na isang lalaki na nakamotorsiklo. Dito na nila ito nilapitan at inaresto. Nakuha mula sa kanya ang ilang sachet ng illegal na gamot. Ganon din ang ilan sa mga nawawalang gamit ng biktima na si Ruby Castro. Agad na dinala si Nessa sa himpilan ng pulis sa General Trias, Cavite para sa ilang katanungan. Ayon kay Nessa, ay hindi isa kanya ang mga kontrabando, kundi pinabili lamang. Nang tanungin kung kanino ang mga alahas at nanatagpuan sa kanyang gamit, sinabi niya na pagmamay-ari iyon ng isang kaibigan. Subalit nang ipakita nila ang larawan ni Ruby, ay dito na ito nag-iba ng salaysay at agad nitong inamin ang ginawa. Ayon kay Vanessa, ay totoo na siya ang babae na nakunan sa CCTV. Subalit ayon sa kanya, ay hindi siya ang pumatay sa amo, kundi ang ka-live-in partner niya na si Rolando Pascual alias Dondon. Nasa kusina ako. Nakita ko na inano na si Madam.
So ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang Anong inano niya? panyo po. Hindi ko alam po kasi Sinakal ng panyo. Apo. Ni Don Don. Apo. So hindi ko na alam kung anong gagawin ko po. So tinatawag po ako ni Don Don. Hindi na ako lumapit kasi naawa na po kay Madam. Sasabihin ko na ang totoo. Pero hindi po ako pumatay kay Madam, si Don Don po. Maliban dito, ayon sa kanya, ang mastermind sa nasabing pagpatay ay ang matalik na kaibigan ng biktima, ang parlorista na si Rebecca Centeno. Sa bigay nitong sinumpaang salaysay, ay agad na inaresto ang ginang na si Rebecca Centeno sa mismong burol pa ng biktima. Naroon ito dahil umano sa nag-alok ito ng tulong sa pamilya ni Ruby na tutulong sa pag-aasikaso sa lamay. Tinanggap naman ito ng pamilya dahil sa kilala nila si Rebecca bilang matalik na kaibigan ng pumanaw na ginang. Maging siya ay hindi makapaniwala na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Ruby. Kasunod ng pagkakaaresto kay Rebecca Centeno, ay naaresto din ang ka-live-in partner ni Nessa na si Don Don Pascual. Sa pagkakaaresto sa tatlong suspect, ay isinalaysay ng mga ito ang pangyayari. Sa unang sinumpaang salaysay na ipinasa ni Vanessa Hilado, ayon sa kanya, ay nakilala niya si Ruby dahil sa kaibigan nitong si Rebecca Centeno. Nang makabalik mula sa ibang bansa at manirahan sa General Trias, Cavite, isa sa mga naging hilig ni Ruby ay ang pag-aayos ng kanyang sarili. Malimit itong magtungo sa parlor para magpalinis ng kuko at magpagupit. Dito niya nakilala ang parlorista na si Rebecca Centeno. Mula noon ay naging suki nito si Ruby Castro hanggang sa maging matalik na magkaibigan ng dalawa. Sa mahabang oras na ginugugol ni Ruby sa parlor, ay malimit na niyang makakwentuhan si Centeno. Hanggang sa nakasama niya na ito sa mga lakad at maanyayahan sa sarili niyang pamamahay. Naging palagay ang loob ng biktima kay Centeno at nagtiwala siya dito. Maging ang mga problema at mga sikreto niya ay naibabahagi niya rin dito. Sa maraming pagkakataon na pagpunta nito sa bahay ng biktima, ay ilang beses na rin itong ipinakita sa kanya mga koleksyon nitong alahas. Ang iba ay nabili pa nito sa ibang bansa. Dahil sa may edad na at malimit na walang kasama sa bahay, ay kumuha si Ruby ng katulong. Subalit marahil dala sa pagtanda ay istrikto ito at isa sa mga bagay na palagi nitong napapansin ay ang pagiging pabaya ng mga nakukuhang katulong sa kanyang mga alagang aso. Kaya naman isa sa mga naging problema ng ginang ay ang pagkakaroon ng kasambahay. Ilang katulong na din kasi ang pumasok dito at umaalis. Hanggang sa isang araw, ay nag-offer sa kanya ang kaibigan na si Rebecca Centeno. Ayon dito ay may ipapakilala siya sa ginang na isang kasambahay na mapagkakatiwalaan. Dahil nga sa matagal ng kilala at tinuring ng matalik na kaibigan, ay agad namang pumayag ang ginang. Kahit pa nga hindi pa lubos na kilala, ay tinanggap nito ang katulong na inireto ng kaibigan sa katauhan ni Nessa Hilado. Ayon kay Vanessa ay planado ang ginawa niyang pagpasok sa biktima bilang kasambahay. Nang ialok sa kanya ni Rebecca Centeno ang trabaho ay plano nito na ipapatay ang ginang. Tibik-bik, nung unang pasok ko pa lang po, titirahin ko na po si Madam. Hindi ko po kaya. Nabrinwas pa ko niya. Sinabi din nito sa kanila ang malaking halaga ng alahas na pagmamayari ni Ruby. Alam din nito kung saan nakalagay ang nasabing mga gamit. Itong kanilang naging target. Ayon kay Nessa, pinangako sa kanya ni Rebecca na pag nagawa nila ang plano, ay paghahatian nila ang kikitain at magagawa na niyang makapagpadala ng pera sa kanyang mga anak sa probinsya. Noong gabi nang mangyari ang krimen ayon kay Nessa, ay galing siya sa bahay ng isang kaibigan at gabi na nang nakauwi. Pagbalik niya sa bahay ng biktima, ay napagilitan siya nito dahil sa magulo ang bahay at hindi niya pa napapakain ng mga alaga nitong aso. Nang pumasok si Ruby sa kanyang silid ay dito na tinakpan ni Nessa ang CCTV ng puting damit. Kasunod nito ay palihim niyang pinapasok ang ka-live-in partner na si Don Don Pascual sa loob ng bahay. Nagtago ito sa loob ng banyo. Paglabas ng silid ay nagalit ang biktima na makitang tinakpan niya ang CCTV. Kaya naman inalis nito iyon. Makikitang galit pa ito na itinanong ang kasambahay kung bakit nito tinakpan ang CCTV. Nang muling pumasok sa silid ang ginang, ay muli namang binalik ni Nessa ang takip ng CCTV. At dito na nga nangyari ang malagim na pamamaslang. Ayon kay Nessa,
ay ang kinakasamang si Dondon Pascual ang sumakal sa kanyang amo gamit ang iniabot niyang panyo. Pumasok si madam dun sa may kanyang parang opisina. Ngayon, yun, sumunod na po si Dondon. Ngayon, nung nakita ko na po, inaano niya po ng panyo si madam. Habang sinasakal po si ma'am, medyo hindi ko alam kung tutulungan ko po. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang Anong inano niya? panyo po. Hindi ko alam po kasi Sinakal ng panyo. Apo. Ni Dondon. Apo. So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko po. So, tinatawag po ako ni Dondon. Hindi na ako lumapit kasi naawa na po kay madam. Sasabihin ko na ang totoo. Pero hindi po ako pumatay kay madam, si Dondon po. Subalit hindi ito ang naging pahayag ni Dondon Pascual. Ayon kay Rolando Pascual o Dondon, ay 3 linggo pa lamang niyang kinakasama ang suspect na si Vanessa. Nang ipakilala siya nito kay Rebecca Centeno at dito nga nabuo ang planong pagnanakaw at pagpatay sa biktima na si Ruby Castro. Subalit ayon kay Dondon Pascual, ay hindi lamang siya ang pumatay sa ginang kundi 2 sila ni Nessa Hilado. Ayon sa kanya, ay hindi niya kaya ang ginang kaya nagpatulong siya kay Nessa. Siya pong nag-abot sa akin ng panyo. Isa po. Pero ikaw sumakal. Dalawa po kami. Una po, hindi ko kaya pong mag-isa eh. Sabi ko, tulungan mo ako. Yun, tinulungan po ako. Dalawa na pong naghila po kami sa isang panyo po. Sabi, pag nakuha daw po itong magsasama daw po siya sa akin. Nang matapos ang pamamaslang ay kinuha nila ang mga alahas nito sa kanyang silid bago sila umalis. Sa kabila ng mga ibinigay na salaysay ng 2 magkasintahan, ay tinanggi ni Rebecca na may kinalaman siya sa krimen. Yan ko po, best friend ko. Tagal na kami kaibigan yan. Ilang years na kami kaibigan yan. Yun pa ba ang gagawin ko sa kanya? Wala po akong kinalaman kasi wala man po doon. Doon pa ako sa patay nakikiramay, nagtulong-tulong, nagwalis-walis. Kasi nga, inosente ako, wala akong alam. Kung nagtutulong nga sa akin sa lahat ng bagay. Kaya nga nagtaka ako bakit dinamay nila ako. Sinisisi ko siya. Nagkaroon pa ng problema nang magbago si Nessa Hilado ng kanyang salaysay. Sinabi nito sa harap ng kamera sa isang interview na walang kinalaman si Rebecca Centeno gaya ng una na nilang pahayag, kundi ang mastermind umano ay ang dati ding kasambahay ng biktima. May pinatay po kami. 2 po kami. So, talaga yung mastermind, yung isa pa pong katulong. So, yung sinabi ko na yung isa, so, dinamay ko lang po yun. Yung Big. Ituturo ko daw po si Big kasi siya yung kaibigan. Kaibigan niya yun. Idea yung sa CCTV tatakpan. Siya din po. So, yung babaeng narinig niyo po na bali 3 po kami. Para linisin ang pangalan na nadawit sa kaso, ay dumalog naman ang nasabing kasambahay sa himpilan ng kapulisan ng General Trias at nagbigay ng salaysay. Dito ay itinanggi niya na kasama siya sa pumatay sa ginang. Wala po akong sinabi sa kanila, sir. Malinis ang konsensya ko, sir. Hindi ko kaya patayin si Ma'am Ruby, ma'am. Mahal na mahal ko si Ma'am Ruby. Masakit sa akin na wala si Madam, ma'am. Siya lang nakatulong sa kahirapan namin. Nang muling magharap-harap ang 3 mga suspect, ay muling nagbago ng salaysay si Nessa Hilado. Sa pagkakataong ito, muli niyang itinuro si Rebecca Centeno na siyang utak sa ginawa nilang pamamaslang. Awan ka ng pamayan. Tinuturo ako? Ikaw naman talaga, te. Aminin mo na, te. Te, nag-amin na te. Anuin mo na te. Paano ko aaminin? Wala man akong ginawa, wala man akong... Sa totoo lang, malinis ang aking kamay, malinis ang konsensya. Kasi hindi ako pumatay na... Dahil dito ang 3 ay agad na sinampahan ng kasong robbery with homicide sa Prosecutor's Office ng General Trias, Cavite. Sa ginawang inquest proceedings ay nagplead ang mga suspect na sila Vanessa Hilado at Rolando Pascual ng guilty. Samantalang nanindigan naman si Rebecca Centeno na wala siyang kinalaman sa krimen. Tanggap, wala akong nakuha kahit piso. Ang gusto ko nga sir, halugugin yung bahay ko kung may makikita kayo doon. Ano mang pinagsasabi niya. Kung mapapatunayan ang hukuman ng 3, ay maaaring makulong ng 20 hanggang 40 taon o habang buhay na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Ruby ay malakas ang kanilang paniniwala na may kinalaman si Rebecca Centeno sa nangyari at naniniwala sila na makukuha nila ang hustisya.
Araw-araw niya po kasama at alam niya po lahat ng kilos ng nanay ko. Tsaka mga lakad po. Dahil sa pera po. Sadyang ang delikado na ang labis na pagtitiwala. Sadyang nga yatang totoo ang kasabihang, ang pera ang ugat ng kasamaan. Dahil sa maliit na halaga ng salapi ay marami ng tao ang nagagawang kumitil ng buhay ng mga inosente. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.